Tayo po yung magpapasimula na sa ating gawain ngayong umagang ito. Parang, okay. Amen. Kumusta kayo? Parang hindi yata pantay ang balikat, ah. Ano kayang nangyari? Okay. Kanino ba ito, anak? Ay, Zoom leader. Okay. Sige. Tayo po yung magpapasimula na sa ating gawain. At siyempre po, ngayon, patuloy po natin kinikilala ang kabutihan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, good morning po sa ating lahat. Muli, yung mga kapatid po natin na nasa online, baka ating manalbe, bro, king online, atin ka na. So, yun. Good morning po sa inyo, mga kapatid sa online. Tayo po'y magpapasimula na sa ating gawain. Bilis ng panahon, ikalawang linggo ng buwan. ng buwan ng kasi, September. Tama ba ako? Baka nagkamali ako eh. Praise the Lord. So, purihin po ang Diyos ngayong umagang ito. Hallelujah. Okay, amen, amen, amen. Okay, okay na ba yung music team natin? Okay na ba? Tinatawagan ko po yung MC po natin, yung ating MC, kapatid na MC, yung pang mag-MC sa atin ngayon. Okay. Si brother, okay, praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Bago ko po basahin yung salita ni Lord, may gusto lang po akong i-share. Magsisimula po ako sa Matthew chapter 6 verse 33. So yung iba po sa atin siguro alam na ito. Sabi po doon, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So, seek first the kingdom of God. Ang tanong po dito is, kapag nahanap na po natin yung kingdom ni God or yung kaharian niya, how do we live in His kingdom? Paano po tayo mamumuhay pag nandun na tayo? No? So yung kung halimbawa tapos na tayo dun sa pagsisik, no? Paano tayo mamumuhay ngayon kapag nahanap na natin? Meron pong isang napakadaling sagot doon, no? Ang sagot po doon is align yourself with the Lord. So, ibig sabihin, be righteous or maging matuwid. No? Align yourself with the Lord, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ang kaso po, sabi ko nga, be righteous, pero sinasabi din po sa Bible na there is no one righteous, not even one. No? Sa Romans chapter 3 verse 10 po, sabi doon, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, kung ganon, ibig sabihin, wala pong righteous sa mundong ito, ni isa. So, kung ganon po, paano tayo how can we live, no, in the kingdom of God kung wala po palang righteous? Wherein yung sagot ko po nga kanina doon sa tanong na paano tayo magli-live doon sa kingdom niya is be righteous. Pero sinasabi po sa Bible na
walang righteous na tao. So, totoo po na wala pong righteous sa atin until Jesus Christ came. No? So, sa pamamagitan niya, naging posible para sa atin ang pagiging matuwid. No? Ang righteousness niya, ang naging righteousness natin. So, hindi dahil sa ating sariling kabutihan, kundi dahil sa kanyang biyaya. So now, as Christians made righteous through Christ, obedience becomes our response. No? Bilang mga Kristiyanong ginawang matuwid sa pamagitan ni Kristo, ang pagsunod ang nagiging tugon natin at namumuhay tayo ayon sa katwiran na tinanggap natin mula sa Kanya. So, kung alam niyo po yung sa John chapter 2, nung ginawa po niyang wine yung water. No? Sabi po sa sa verse 5, his mother said to the servants, do whatever he tells you. So, parang sinasabi dito na be obedient, no? Jesus said to the servant, fill the jars with water, so they filled them to the brim. So, imagine po ninyo na kayo yung servant. Sinabihan kayo na lagyan ng tubig yung mga banga. Tapos walang explanation, wala kahit anong sinabi, basta ang sabi lang niya, lagyan mo ng tubig yung mga banga. Sa isang simpleng utos lang, sumunod ka, at sa harap mo ang tubig ay naging alak. So, may mga pagkakataon na minsan yung mga gustong ipagawa sa atin ni Lord is hindi natin maiintindihan kaagad. No? Pero madalas sa tahimik na pagsunod, nagsisimula ang mga himala. Trust Him even when it's unclear. No? Obey even when it's simple. May ginagawa siya na higit pa sa ating nakikita. So, tayo po'y tumayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na naghahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Babaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpili ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang marangal na mabuting balita. Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Natili akong tapat at sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang
korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon ang Panginoon na siyang makatarungan, hukom, ang magpuputong sa aking korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagpaparito. Tinatawagan na po natin ang mangunguna po sa ating opening prayer. Good morning po. Doko tabo manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Ginong Diyos, bisan pa ginuulalapit kami, kimbanal mo harap ang Ginong Diyos. Lord, king oras sa iti Ginong Diyos, koren mi po rin kaya kayang puso, lalapit mi po kaya. Ginong Diyos, nang ating kaya mang pungagawang niya kalugod-lugod, kimbanal mo harap ang. Ginong Diyos, patawaran niya po yung balang niya itong kaya kami Ginoo. Linisan mo kami Ginong Diyos, king kaya kang banal na tayo. Lord, dakal punta ka salamat Ginoo, king kaya parminggong nilabas, na iningat mo kami, na magkaya paboreng Ginong Diyos. Sana bukas, o Domingo, o ang kaging datang ka Ginoo, patuloy mo kaya pong ingatan. Lord, lalapit ko lalo ang Ginoo, din kapatid ming kasalukuyan na magbiyahe Ginoo. Ginong Diyos, dayong mo po kung anong pong disgrasya Ginoo. Katad mo po, ang kapuging miras laging bali sa sambahan Ginong Diyos. Makanya mo po Ginoo, rin kaya kayong kapatid dalapat kayong oras sa iti Ginoo. Nung lano mo po yung karyatang gagawan, paisip mo po karyata. Ingal do Domingo, aldoya pong pamanyumba. Lord, din pong kapatid mi, at supuging aduang bansa, Lord, i-bless mo po. Idayo mo po kung nanungan pong aksidente Ginong Diyos. Nung ating pong masakit karyata Ginoo, pakayapan mo po Ginoo. Makanya mo ng Ginoo, din pong dati ni ngabe, kimba de sambaan ni Ginoo, yan po, ay minuha kayabi. Lord, lalapit ko po kaya ka Ginoo, tagkilan mo po rin karyalang masi sa puso. Bangkan ta Ginoong Diyos, akayabi ang minang pasibayo, at magpuri kaya ka. Lord, dahil pong anak ka gagamitan mo, kaya nang gagulutan ng pulipito kayo ni Ginoo. Nalapit ko po kaya ka. Panimunuan na pinky kayong song leader, dinan niya pong masanting na boses. Makanya muna po Ginoo, din kayang backup, din mula naman pong masanting na boses. Ginoo, rin gagamitan mo kung tutugtog ka rin, iskramento rin Ginoo. Din mula naman pong kadyasnan. Hallelujah, Jesus. Lord, lalong-lalo na po yung kayang malugod na pastor. Dinan niya pong kalakasan. Dagdagan niya pa po belwan Ginoo. Bangkat ta Ginong Diyos. Ding banal mo nga mano. Ilay mi pasya king warsity. At beni Ginong Diyos, mitanam ng malalam. Kayang pusot kay sipan. Bami lang ipagkabi. Ingal do may pamibigte. King warsity Ginong Diyos, pupurihan na ka pa, salamatan. Ilagyon ng kayang Ginong Yesus. Amen. Yes, a blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. Sige po, pwede po bang pakibati or tanungin po natin yung katabi natin. Sabik ka na ba sa presensya ng ating Panginoon? Amen! So lahat po ng anak ng Diyos ay pumalakpak. Sige po, ibigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Sabi po sa Psalms chapter 84 verse 1 up to 2. Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuring buhay na Diyos. Hallelujah! So ngayong umagang ito po, pupurihin natin ang ating buhay na Diyos. Amen? Sige po, tayo po ay kumanta. Tayo po ay umawit at sumayaw para sa ating Panginoon. Tayo po ay masabik sa presensya niya ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We invite you, Holy Spirit. Come on, church. Let us sing. Hallelujah. Atin pong awitin. Ako'y narito. Ako ay narito ngayon. Naghihintay. Hallelujah.
mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa po, ako'y narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Hallelujah, Jesus. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Mga laksik, sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Come on, let's invite the presence of God in this place. Oh, hallelujah. Ating pangawitin, ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako'y nananabik. Ako ay narito ngayon, nananabik. Kami nananabik sa inyo, Panginoon. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Ating pong ibigay ang ating buong lakas para siya'y purihin, dahil siya'y buhay at tapat. Hallelujah! Ating pong awitin, sumasayaw na nga. Hallelujah! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Sige po, ating palakpakan ang mga kamay. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Baguhin mo, Panginoon. Baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Jesus! Sige po, ating purihin ang ating Panginoong buhay. Hallelujah! Yes, O Lord, we continue to worship you in this place, O God. For you have said, O Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, sa awit 46 chapter 1, ang Diyos ang aking lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Amen po. So ngayong umagang ito, let this be our prayer. Sabi po sa ating kanta, mga pangako mo, dahil ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Fear not, I will always be with you. At ang ating Panginoon ay tutuparin niya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus.
awitin, sa'yo umaasa. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabut. Minsan pa po ating awitin, sa'yo umaasa. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at karunungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, ako'y lumalapit. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang, nananatili ang labis ng kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Jesus, you are so worthy, O Lord. Hallelujah. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Let's declare these words. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. For the very last time, let's sing. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang,
Diyos na buhay na kailanman hindi mamaliw. Hallelujah, Jesus. Sino po sa mga narito ang gustong maranasan ang presensya ng Panginoon? Sino po ang narito ang gustong maranasan ang pagmamahal ng ating Panginoon? Hallelujah, Jesus. This morning, let us seek the goodness of the Lord. Let us seek the presence of the Holy Spirit. Lord, we come today in this place, O Lord, to worship you in spirit and in truth. We fail you, Panginoon, pero ika'y nanatiling tapat sa aming mga buhay. Kaya naman, church, this morning, ipakita po natin ang ating pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkanta. Tayo'y umawit ng buong puso dahil siya ay hindi nagkulang sa ating mga pangangailangan, sa ating mga buhay. Sabi po sa kanta, sa lahat ng panahon, Panginoon, ikaw ay naging tapat at sa lahat ng oras, O God, ikaw ang aming naging sandigan. And this morning, O Lord, we offer you, O God, our hearts. Hallelujah, Jesus. Ating pong awitin. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, na nagpapantay sa kabutihan mo, ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sabay-sabay po nating awitin sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah, Jesus. O Diyos, wala nang papantay. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo itataas mo. Ang ngalan mo itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Makiwanan ka sa buhay ko, aming Ama.
buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. So, we worship you, Jesus. With all our hearts, Panginoon, kami lumalapit, Panginoon. Kami lumalapit sa inyong paanan, O Lord, with all humility. We humble ourselves before you, O God. Dahil kailanman, Panginoon, kami walang maipagmamalaki sa inyo. Ikaw lang, O Lord, ang tunay, O God, at tapat na nanatili sa aming buhay. Lahat po ng aming pag-aari, lahat po ng aming mga binamahal, Panginoon, they may fail us. Pwede po silang maglaho. But you, our Father, will never fail us. Sige po, ating palakpakan ang ating Panginoon. Let us give thanks to God. Let us give thanks to the Lord. For He is good and He doesn't fail. Hallelujah, Jesus. And Lord, we know, God, that this morning you'll do great things more than that we imagine, O Lord. So, pinapasa inyo po namin ang lahat ng aming mga worries and fears, O God. Pati na rin po ang aming mga doubts. Kayo nga po, O Lord, ang mapurihan sa lahat po namin gagawin. Sa iyo nga po namin binibigay ang pinakamalakas na papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Jesus. Amen and amen. Hello. Praise God. Hallelujah. Thank you, music team. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Tayo pa pinagpala ng Panginoon. Sa papong malakas sa palakpak kay Lord. Thank you sa mga musician natin. Amen. Amen. Siyempre po sa mga bago nating mga manunugtog. Salamat sa Panginoon. At siyempre po sa presensya ng bawat isa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mayroon bang mga bagong mukha ngayon? Siyempre po si Apong, nakalimutan ko po ang pangalan. Apong Boy. Amen. Yung kapatid po ni Brother Vic. Pwede po bang palapakan natin ang ating Panginoon? Praise God. At tayo po'y naniniwala na si Brother Vic, siya po yung nag-anyaya sa kanya pong kapatid. Amen. Praise God. Talagang, ating pong application niyo po. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Okay. Kayo po, sino po yung nadala ninyo sa Panginoon? Siyempre, Pastor, sa susunod. Okay. Praise God. Hallelujah. Alam po ninyo, sandali po. Nito pong nakaraang linggo, daming nangyari, po. Daming nangyari. Kakaiba. At siyempre po, isa po sa nangyayari ngayon at patuloy na nangyayari ay yung pong kaguluhan po sa Nepal. Sino nanonood sa inyo ng balita? Paano po yun nangyayari sa Nepal? Yung asawa ng Prime Minister. O kung di ako po magkakamali, no? Correct na lamang po ninyo. Wala mo, sila bandang sinunog nilang buhay. Ano po? Because of, Because of, kayong nagsabi niyan, ha? Corruption. Po. Grabe, at hanggang ngayon talagang sinusunog po yung mga bahay. Hello. Sinusunog po yung mga bahay ng mga leaders nila. Ano po? At ang matindi pa doon, yung pong parliamentary
Ano yun, yung pinaka-office nila na malaki? Sila bande. Grabe. At siyempre, yung prayer po natin, sana hindi po mangyayari ito dito po sa ating pong bansa. Amen. Pero alam po niyo, may narinig ako eh. May narinig ako. Isa po sa aking kaibigan, sabi niya sa akin, Pastor, sabi niya, kung yun ang paraan ng Panginoon para tumino ang ating bayan, Nana, so be it. Matindi, no? Mabagsik yun. Pero kakaiba po, kakaiba. Kaya minsan may narinig tayong mga balita, oh. Natatakot daw yung iba. Pota, biglang-bigla. Sila bande. Pero, alam po ninyo, bibihira na po siguro yung hindi nakakaalam. Siguro alam na po ninyo, no? Pag-pray natin ang ating bayan. Yun po. At siyempre po, isa po sa matindi ay yung pong nagluluksa po ang mga karamihan sa mga Amerikano. Ano po? Sapagkat nito pong nakaraang araw ay in-assassinate po yung pangalan nito? Charlie Kirk. Ako, kala ko Charlie Chaplin. Charlie Kirk po. Grabe. Late lang po napapanood ko yung mga yung mga tawag nito, yung mga tanong sa kanya, yung kanyang mga pagpapahayag, yung mga sagot, tanong, sagot. Ganun ang niya yung kumbaga parang linya niya. No? And siya po ay isang Kristiyanong kumbaga idinidepensa. Ito pong Kristiyanong pananampalataya. No? He wants na yung pong Amerika ay magbalik po doon sa konserbatibong pamumuhay, no? Bilang mga mamamayan. Kasi po, alam po niyo, marami kasi sa mga tao sa panahon natin ngayon, yung bagang masyado na silang liberated. Para bagang itong gawain katulad ng ginagawa natin ngayon, bahala mo, OA siya. Yung bagang sinasabi natin, praise the Lord, umiiyak tayo, nagpupursa sa Panginoon. Yung hindi dapat yan, hindi dapat ito, yung bagang OA na, di ba? Pero alam po ninyo, mga kapatid, ang ganda itong mga adhikain ng taong ito. Yung mabalik ang mga mamamayang Amerikano doon po sa maging konserbatibo sila. Ano? Lalo na po kung ang pinag-uusapan po ay ito nga, yung about faith, about sa pananampalataya. Amen po. Minsan po, ang Pilipino pa naman, ang galing gumaya. Alam po ninyo yon? Ang mga Pilipino, ang galing pong gumaya. Kung ano ang nakikita niya sa ibang bansa, ay ginagaya na lang. Amen. Siguro po magandang gayahin po. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda po yung gumaya. Pero siguro po ang pinakamagandang dapat na gayahin po natin ay ang ating Panginoong, kasi? Kayo naman, tugtungan ninyo ang Panginoong Jesus. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, praise God. Hallelujah. Malalampasan at malalampasan naman natin yan, di po ba? Amen po. May mga pagsubok po tayo, pero nalalampasan yan. So, ngayong umagang ito, nais po nating ibahagi ang salita ng Panginoon. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Basahin na po natin ang salita ng Panginoon. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid, bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. And habang binabasa natin ang kanyang salita, we invite the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, wini-welcome ka namin sa aming kalagitnaan. Mangusap ka,
magsalita ka sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming babasahin ngayong oras na ito. Sinasabi po sa Matthew chapter 24, isa lamang pong talata ito, verse 14. Ano po kayo ni? Ipangaral mo sa buong sanlibutan ang mabuting balita. Ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. Yukod po natin ang ating mga ulo, damhin po natin ang presensya ng Diyos, at tayo po'y mananalangin. Oh Holy Spirit, we praise you. Hallelujah, hallelujah. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, hingi po namin ang iyong gabay, pagkilos sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Sa amin pong pakikinig ng iyong salita, sa pagpapahayag ng iyong mga salita, dalangin po namin ang iyong Santong Espiritu na kumilos sa bawat puso ng mga kapatid na makikinig. Maraming pong salamat. At sa oras na ito, nananalangin po kami na gawin mong pagpapala sa amin ang lahat, Panginoon, ng bahagi ng aming pagsamba sa iyo sa umagang ito. Sa pangangaral at pakikinig ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, nais din po naming samantalahin na pasalamatan ka sa mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Bagamat kuminsan, Panginoon, may mga kami po'y nagkakamali, Panginoon. Salamat po sapagkat hindi mo kami pinababayaan, Father God. Salamat po na bagamat nagkukulang kami, kailanman, Panginoon, hindi ka nagkukulang sa amin po mga buhay. Tama yung kuminsan inaawit po namin, ikaw ay sapat. At sinasabi rin ng iyong salita, ikaw ay sapat. At ito ay totoo, Panginoon, sa amin po mga buhay. Ito ay totoo sa mga buhay po namin na nananampalataya sa iyo. Panginoon, bless everyone. I-bless mo kami, Panginoon, sa oras na ito na kami sasamba sa iyo sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Salamat po. And we claim the victory sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihingi at ipinapanalangin sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Mga kapatid, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Tayo po'y makakaupo na. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Nito pong mga nakaraang linggo, ewan ko po, naalala pa po ninyo yung mga pamagat po ng ating pong mga mensahe. At nabanggit nga po natin na itong mensahe po natin ay series, At nung nakaraang linggo po, yung ating pong ipinahayag ay mayroon pong pamagat na hindi dapat itago. Ano po? Naalala po ba ninyo yun? Hindi dapat itago. Yung pong kwento po ng, nauugnay po ito doon sa kwento ng 4 na kitungin. Nabatid nila, nalaman nila yung magandang balita. Ano po yung magandang balita kasi na yun? Yun pong nalaman nila na mayroon na po parang pagkain sa labas ng kampamento, no? O sa labas ng doon po sa lugar ng mga Syrian. Yan may paliwanag Iniwanan kasi nila yung kanilang mga yung kampo, no? Pinunta nito ng 4 na kitungin, nalaman nila na wala na sila. Iniwanan yung mga daladalahan nila. At ito po ay magandang balita sapagkat ang Israel nga at that time ay kinukubkob nga sila.
At hindi nga sila makakain. Hindi naman makakain. No? May makain pero mahal ang bilihin. Parang ngayon, sa palagay ninyo po ba, okay ba yung bilihin po natin? Ang mahal, ano? Bili ka ng gulay sa palengke. Grabe. No? Hato nga, ng mga panahong yon, ang mga Israelita talagang hirap sila. Walang makain. Kinubkob nga sila eh. So, may good news. At una nga, ibinalita ito ng isang lingkod ng Panginoon. Sino kasi yung lingkod ng Panginoon na yon? Si Elias. Ano po? Sinabi niya na bukas din, mayroon ka nang mabibili na pagkain at mura. Ano po? Pero, pagbabalik tanaw lang, yung kapitan hindi po naniwala. Parang sa atin din ngayon, kapag ibinabahagi po natin ang salita ng Panginoon, hindi naman lahat naniniwala. Salamat po nung ibalita sa atin ang salita ng Panginoon, naniwala tayo, ni po. Kaya po nandito tayo ngayon. No? So yung kapitan doon, nung sinabi ni Eliseo na mayroon nang makakain bukas, makakabili ka na ng murang bilhin bukas, hindi siya naniwala. Dahil doon sinabi ni Elias, makikita mo ito, pero hindi mo matitikman. Nangyari yun, hindi. Nangyari. Ano po? Nangyari. At sinabi po ng mga kitungin na pumunta doon sa kampo ng mga Siryano, magandang balita ito, sabi po nila. At hindi natin dapat itago, sabi po nila. Sapagkat, ano kasing kadugdon doon? Tiyak na tayo ay parurusahan. Amen. Kaya nangyari po, ang ginawa ng apat, ay binalitin nila kaagad. At yun nga, nagdagsaan ng mga tao. Ginawa nilang pagbantay yung kapitan na hindi naniwala. Tagapagbantay doon sa pintuan, yun sa may gate. Sa dami po ng mga tao na nagpulasan papunta sa kampo, nasa gasaan, namatay. Kaya yun po yung babala po natin. Huwag tayong yung mga hindi mapaniwalain. Amen po. Siyempre, lalo na sa spiritual, sa salita po ng ating pong Panginoon, dapat maniwala po tayo. Ano po? Nasagasaan po siya, namatay. So, yun po yung part 1. Parang ang haba yung intro natin. Yung part 2, yung part 1, hindi dapat itago. Mabuting balita eh. No? Hindi natin dapat itago. Ang salita po ng ating Panginoon, hindi natin dapat itago. Pangalawa, hindi dapat na ito'y dalhin lamang. Ano po? Dalhin, sabi ko anong linggo, dalhin ang mabuting balita. Diba? Nakita mo na, nalaman mo yung good news, dapat dalhin mo. Yung po yung binanggit natin nung linggo. And now, ito pong ikatlo naman, ano po? Ang sabi po natin, ipasa. Sabi po natin dyan, ipasa ang magandang balita hanggang wakas. Actually, hindi ganyan yung inilagay ko po sa ating pong sa live, makikita yan sa live. Sabi ko, ipasa ang lunas hanggang wakas. Pass on, anangapin po, salvation until the last breath. Ano po? Yung hanggang sa huling hininga. Dapat ipasa po natin. Amen po. Itong good news na ito, na ating pong nalaman, natuklasan, na po, tinanggap, dapat ipasa po natin. Sabi ko nga, ang pangangaral po ng Ibanghelyo, katulad nito, nangangaral po tayo ng Ibanghelyo. Hindi lamang po ito one time lang. Ano po? Hindi po ito dapat one time lang. Nag-share na ako ng Word of God. Ano po? Medyo babaan po natin. Nag-invite na ako.
ipinag-anyaya ko na ang salita ng Panginoon. Abay, titigil na ako. Kapatid, hindi po ganun. Amen. Ang pagbabahagi, pangangaral o pag-iimbita. Bakit ka nag-iimbita? Kasi hindi ka nga marunong mangaral eh. Amen. Kaya nais ko pong tignan natin ito. Gusto ko pong putulin. Ita pong kaisipan na ita pong excuses, kapatid. Ita pong excuses na hindi ako marunong mangaral ng salita ng Panginoon. Kaya pasensya na ka, Pastor, ikaw na lang. Ngali po, sa umagang ito, pinuputol po natin doon. Yun. Abay, kung hindi ka marunong mangaral, sabi ko nga, di mag-imbita ka. Kaya ngayon po, salamat po. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ni Brother? Ayun, nag-invite po. Sa linggo kaya, sino kayang invite din natin? Amen. Amen. So, masyado mo yata kaming pinipressure, Pastor. Pastor. Masyado mo yata kaming pinupus. Talaga po, pinupus ko po kayo talaga. Ano po? Kasi po ang kaluluwa, hindi po biro. Ano po? Sabi ko, mapapahamak sa impyerno. Amen? So, hindi po one time. Kung hindi one time, Pastor, anong dapat? Ang sabi po natin, ipasa ang lunas, siyempre po, ang pinag-uusapan po natin dito na lunas, yung pong spiritual, ipasa ang lunas hanggang wakas. Amen po. Alam po niyo, mayroon tayong favorite na laro. No po, malapit na ang Pasko. No po, minsan naglalaro tayo diyan eh. No, kasi madalas ginagawa natin na laro kapag Christmas, yung ano kasing tawag doon, yung relay. Relay ba 'yon tawag doon? Yung ipapasa mo, yung isitsik mo doon sa tainga, ano kasing tawag doon? Yun ba 'yon? Isitsik mo sa tainga. Ipangaral ang salita ng Panginoon. Sabi naman siya. Pangalawa, ipangaral daw ang Panginoon. Pangatlo, hindi daw natin dapat ipangaral ang Panginoon. Bandang dulo, wala na. Mali. Di ba ba? Mga kapatid, maganda pong po natin. Maganda po na gamitin natin halimbawa, yung laro po natin na yon. Sa spiritual po, napakaganda po, napakahusay na dapat po ipasa po natin. Yung ating pong nalaman, yung ating pong natagpuan, yung ating pong tinanggap, yung narinig ng ating mga tainga, katulad ngayon, nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon. Narinig po natin. Kapatid, pass it on. Ipasa po natin. Amen po. Huwag nating hayaan na manatili lamang dito sa kaisipan po natin. Kailangan nga pala ipag-imbita ang salita ng Panginoon. Wala namang anong ginagawa mo. Wala ka namang ginagawa. So ito ngayon, kapatid, ipasa po natin. Amen po. Parang ayaw Amen po. Ayun. Talagang, alam po rin, maganda po, minsan, okay lang ba na pumikit po tayo sumandali? Habang nakapikit kayo, isipin mo ito. Pwede mong sabihin ito, Panginoon, sino kaya ang pwede kong dalhin sa iyo sa susunod na linggo? Di ba napakaganda ito, kapatid? Mula na po ninyo ang inyong mga mata, tignan na po ninyo ako. Mayroon pong doon. Sorry po for Brother Pastor, Bro Jonathan, hindi ko kasi naipasa sa kanya yung kudigo po natin eh. So, kapatid, napakaganda po. Ulitin ko po, ang pangangaral, pagbabahagi, pag-iimbita para po sa gawain ng ating Panginoon, hindi po one time. Kapatid, mahalaga po na dapat ibahagi po natin, ipag-anyaya po natin, araw-araw, at sabi ko nga, hanggang wakas. Amen po. Amen. So, ito na, pupunta na tayo sa, siyempre po, kapag tayo po'y, bro, doming style, lagi pong 3 points. At ito po yung ating pong unang punto. Ano po? Ano pong unang po nating punto? Ito yung sinasabi po natin, magpahayag sa lahat ng panahon. Opo.
Pastor Doms, bakit magpayag sa lahat ng panahon? Malinaw niyo po, magpayag sa lahat ng panahon. Abay, kung hindi naman po natin gaano naintindihan sa Tagalog, mayroon akong inanda na English. Share Christ anytime. Amen po. Share Christ anytime, anywhere. Matindi. Ano po? At ikalawang Timoteo po, chapter 4, verse 2. Ano pong sinasabi po niya? Sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 2. Hindi ko gaano nakikita dito eh. Lahat kung ito. Yun. Akala po ninyo, ang galing naman mag-memorya ni Pastor Doming. Di po, mayroon akong kudigo. Pinapakita ni Brother Jonathan. Ang sabi po, ito'y sulat ni Pablo kay Timoteo, kapatid. Ang sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan mo, at patatagin mo ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ang tindi po ng tawag nito, nilalaman ng sulat na ito ni Pablo kay Timoteo. Ipinapakita po dito na, yung sabi niya, sa napapanahon man o hindi, hikayatin mo, sabi po niya. Ano po, paano natin ihalin tulad yung napapanahon man o hindi? So, siyempre po. Kasi iniisip ng iba, kayo na lamang po, pastor. Hindi nga kami nag-aral ng Bible School eh. Kayo na lang kasi total nag-aral naman kayo. Hali po. Hindi po ganun. Hindi lamang sa pulpito, kundi kahit saan tayo dalhin ng Diyos. Amen. Tayo po ng mga Kristiyano. Tayo po ng mga mananampalataya. Alam po ninyo, yung unang church, lagi man lang pong naipapahayag na po ito. Pero muli, yung kapalagi ko pong binabanggit, kunyari hindi natin alam. Ano po? Yung pong mga unang mananampalataya sa aklat ng Acts, dumaan po sila sa matinding persecution. Ano ba naman yung persecution na binabanggit mo, Pastor Doms? Yung po yung punto na yung mga mananampalataya, hinuhuli po at pinapatay. At una po dito, hindi lamang pinapatay, binibilanggo. At isa po sa mga gumagawa po nito, si Pablo. Praise God ni po, naging born again po si Pablo. Nakilala niya ang Panginoon. Amen po. Nakilala niya ang Panginoon. Tuloy po natin, ang mga naunang Kristiyano, dumaan po sila sa matinding kapagsubukan na yun nga, hinuhuli sila, binabilanggo at ilan po ay pinapatay. At ang unang martir po dito, sino po sa palagay po ninyo? Parang nakalimutan ninyo Ano po niyo, ang taong ito, parang pinagpapalagay ko po na parang kagaya po niya, ni Charlie, di ba? Charlie Kirk. Alam po ninyo kung paano pinagtanggol ni Charlie Kirk ang Bible. Grabe po. Grabe. At ganyan po ano kasi? Salamat po dun sa nagdugtong. Si Stephen. Ano po? Si Stephen o si Stephen. Ano po? Siya po ay isa po sa mga pinakamatapang na lingkod ng Panginoon noong mga panahon yun. Siya po ay, kumbaga yung bibig niya, hindi po napipigilan. Kung ano yung tama talagang sinasabi po niya. Mali ang ginagawa ninyo. Yung mga leader, yung Sanhedrin, at that time, di ba? Siya po ay nangangaral, nagsasalita, idinidepensa po niya yung pananampalatayang Kristiyano. Dumating po yung punto, sapagkat mayroon po siyang nabanggit na nakasalig, kumbaga nakasugat sa kanilang damdamin, ginapak po nila yung kanilang mga kasuotan. Ano po? At ano pong naging huli po nito? Binato nila si Esteban. Alam po ninyo, sa totoo lang, kasakit po ng naging kamatayan po ni Esteban. Matulsik ka na lamang po ng isang kuminsan sa mga babae po.
nananahi po tayo, matusok ko ng gano'n, no? Ang sakit-sakit, di ba? Kuminsan, aksidente lang, may bato na tumama sa iyo, hindi man gaanong malakas, sakit na sakit ka eh. Yun pa kaya, babatuin ka, isa-isa po yung mga tao nakapaligid sa'yo, babatuin ka ng ganun. Yung isang bato po, sana po kung yung isang bato, patay ka na kagad. Eh hindi eh. Ibig sabihin talagang naramdaman po ni Esteban yung sakit. Talagang binabato siya hanggang sa malagutan ng hininga. Pero alam po na yung prayer niya, yung kahulihan po, Panginoon, huwag mo na pong itulot, huwag mo na lang pong, sa mga salita po, forgive them, patawar mo na sila sa kanilang ginawa sa akin na ito, sabi po ni Esteban. Yun po yung prayer po niya. Grabe po. Pero alam po ninyo, hindi naman actually yun ang pinakasentro. Ang gusto ko lang pong makita natin sa puntong ito, ay yung pong nung dumating yung persecution, nagkahiwa-hiwalay po ang mga mananampalataya. Pero ang maganda po doon, saan mang dako sila maparating, ipinapangaral nila ang Word of God. Pinapangaral nila. Kaya nga napapanahon man o hindi napapanahon. Nandun ka man sa puntong kalagayan na mayroong pagsubok, kayo ay hinahabol, kayo ay hinahanap, kung saan sila nagtatago, ipinapangaral nila ang Ebanghelyo. Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Hinuhuli kami. No? Dahil sa aming pangangaral na mahal tayo ng Panginoon. Alam mo ba kapatid, mahal ka ng Panginoon. Baka hindi mo alam. Mahal tayo ng Panginoon. Yun yung ano nila. Kaya nung araw po, ang mga unang church, yung bago umusbong ang mga simbahan na pagkalalaki, katulad po nito, una po muna ay mga bahay-bahay. Yun po muna ang naging mga parang mga church. Doon nagtitipon-tipon mga unang mananampalataya. Hanggang sa dumating na yung panahon na ito na ngayon, simbahan na. Ano po? Kaya lang kung minsan po, nakakalungkot po. Hindi ko naman sinasabing masamang simbahan na building katulad nito. Kasi nga, dito tayo nagtitipon-tipon. Kaya lang kung minsan po, iniisip ng iba, ay, sapat na ito. Dito na lang kami. At least marami-rami na tayo. Alam po niyo, maganda kapatid, nagkakaroon po ng pagtitipon-tipon sa mga bahay-bahay. Ano po? Sapagkat nandun yung kaluluwa. Nandun yung mga tao na kung saan ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Amen. Kaya kung mayroong, alibaw po, mayroong kayong gusto na, gustong-gusto talaga na, kailangan ninyo ako, mayroon naman pong 911, ausan nyo ko. Ay, siyempre, hindi man po yun talaga. Ano po. Meron tayong number. Alibaw po, gustong-gusto nyo, hindi nyo kaya, parang naiya kayo, punta nyo isang bahay. At tawagan niyo, Bro Doming. Pastor Doming, hindi pwede ba, samahan po ninyo kami, una lang. Ay, pwede ba ipuntahan natin? Diba? At syempre, huwag natin kalimutan yung ipag-anyaya po natin ang salita ng Panginoon. Kapatid, isa pong napakaganda po dito, sabi po natin kanina, huwag mamili ng oras o huwag mamili ng pagkakataon. No? Dapat po, sabi nga natin, sa lahat ng panahon. At sabi natin, hindi lang dito sa pulpito. Kahit saan tayo, ipangaral ang salita ng Panginoon, kundi kahit saang dako, dalhin tayo ng ating pong Panginoon. Yung panahon na mayroon tayong trials, kaya tayo nandito sa isang tahanan na ganito ngayon, kasi dumanas tayo ng trials eh. Ano po? Nandun ka, ipangaral mo na ang salita ng Panginoon. Si Felipe, ano po mga kapatid, sino kasi si Felipe? Si Felipe po ay isa sa mga lingkod ng ating pong Panginoon. Ano po? At kung maalala po natin, sa Gawa chapter 8, verse 26 hanggang pong 39, paumanhin po, Brother Jonathan, hindi ko na binanggit ito sa kodigo natin. Ano po? Si Felipe po, wala po siya sa pulpito. Ano po? Pero ipinangaral po niya ang Ebanghelyo. Kilala po ba natin si Felipe, mga kapatid? Si Felipe po ay nangaral ng salita ng ating Panginoon. Saan po? Sige nga po, hulaan natin. Saan nangaral si Felipe? Saan? Parang nakalimutan ninyo po. Sa disyerto. Nandun siya sa disyerto, nung pangaralan niya
ang isa pong Ethiopia. Ethiopia. Ano po? Yung pong, kumbaga, ay yunuko ng Candice ng Ethiopia. Ito pong yunuko na ito ay pumunta sa Israel upang sumamba sa Panginoon. Pero ang nangyari po ay nakita ito ni Felipe. Ano po? Nung nasa disyerto at sinabayan niya ito. No, at sa kanya pong pagsama sa kanya, narinig niya nagbabasa ng Word of God. Amen po. At ang binabasa niya, saan kasi yung binabasa niyang salita ng Panginoon? Saan lugar kasi? Sa Old or New? Old Testament. Di ba? Kay Isaias. Ano po? Tungkol po at ang binabasa po niya tungkol sa Panginoong Jesucristo. Ano po? At nangyari po, to make it short doon sa kwento, ipinaliwanag po ni Felipe ang tungkol po sa kanyang binabasa. At nangyari po na nung makakita sila ng tubig, alam po ninyo kung anong nangyari? Ano kasi nangyari? Nagpabautismo. Ano po? Alam po ninyo ang gusto kong makita natin doon ay yung pong punto na dahil po sa pangyayari na yon, ano po, nagkaroon ng kaligtasan ang isang yunuko. Ano po? Yung salvation po niya, kumbaga, wala nang pag-aalinlangan. No? Naunawaan niya ang salita ng ating pong Panginoon. Walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang ating pong Panginoong Jesucristo at naniniwala po tayo. Ano po? Na yung pong naniniwala po tayo na dito po nag-uugat. Ano po? Na kung bakit ang Ethiopia ay mayroon pong mga mananampalataya sa dakong ito. Because of this. Hindi lamang po doon sa panahon ni Haring Solomon na kung saan ay binisita po siya ng isang reyna ng Ethiopia. Na dito po nagko-connect na maaaring sabi po nila, si Solomon ay mayroon pong mga lahi sa lugar na ito because of that queen. Yung nagdala ng mga ginto at pilak kay Haring Solomon. Isang babae, isang reyna na humanga sa kanya pong karunungan. Nagdala po siya. At sa ikalawang pagkakataon, sa banal na kasulatan, sa aklat po ng mga gawa, ito nga, mayroong pong tauhan ng isang kandi na ito pong yunuko na ito na sumasamba sa Panginoon. Alam po niyo sa Israel, alam po niyo may koneksyon ito. Ano po, bakit alam ng yunuko na ito, itong patungkol sa Diyos na ito? Because of King Solomon na ako ngapin po. So, ito nga yun ang punto na sinasabi ko, nagkaroon ng kaligtasan ng taong ito. At siyempre po, pinagpapalagay po natin ngayon na kung kaya mayroong mga Kristiyano sa lugar na ito ngayon, ano po ba ninyo itong nakapaligid sa kanya? Nandyan ang Egypt. Nandyan, itong Middle East. Ano po, mga Muslim country po yan. Amen po. Pero ito pong lugar na ito, mayroong pong mga Kristiyano, mayroong mga mananampalataya. Bakit? Because sa taong ito. Ano po? Na nakakilala sa ating pong Panginoon. Dahil po kay Felipe na hindi namili ng lugar kung saan siya mangaral ng salita ng Panginoon. Noong nakita niya yung isang inuko, pagkakataon ko na ito, chance. Alam po ba ninyo kung minsan baka hindi natin napapansin, ang Panginoon binibigyan tayo ng chance to invite, to share. Di ba? The Word of God. Sometimes, hindi tayo nagiging aware. Hindi mo ba alam, minsan, dahil ikaw ay kahanga-hanga. Amen po. Lahat naman po tayo, mga anak ng Diyos, di po ba? Dahil sa ikaw ay kahanga-hanga, yung salita mo, hindi na tatanggihan. Marililakeke. Yung isang salita mo lang, sabi mo, sister, brother, pwede ba ka? Tay kang bata ka, nakakahiya naman kay
Kailan ba yung kailan ba yung simba ninyo, sister, brother? O di sa linggo, alas 10. Tingnan mo sa Facebook. Merong doon, yung pinupost ni Brother Jonathan, no? Yung mukha ni Pastor doon. alas 10 ng umaga. Ay, Brother Jonathan, thank you sa effort ni Brother Jonathan. Mayroon po nga kumbaga sa programa sa TV, may patalastas eh. Na yung gawain natin ngayon, may patalastas na. Di pa ninyo napapanood yun? No? Pastor Dom, sabi niya, gawain alas 10 ng umaga. Tignan mo sa Facebook, may nakapost doon. Ganya, alas 10 yung gawain. Maaaring sabihin ng in-invite mo, sister, brother, wala nga akong pamasahe eh. Huwag kang mag-alala. No? Pupuntahan kita. Yung mga ganun. Patayin natin yung mga reasoning. No po? Yung mga excuses nila. Yung minsan, nagbiro nga ako minsan, ang dami kong labahan. Sa linggo, alas 10 pa naman. Doon ang malakas ang tubig sa Tokwing. Pag gusto mo, saupanda ka, Sabado pa lang. Saupanda ka. Yung mga ganun baga. Epektibo ba yan, Pastor? O tayo mo subukan? Hindi mo pa sinusubukan eh. Ba't di mo subukan mag-invite? Di mo subukan na magsabi? Sa totoo lang, kung minsan may mga kaibigan tayo na hindi tayo kayang tanggihan. Ay totoo po ito. Isipin po ninyo, may mga tao po na hindi kayo kayang tanggihan. Pati mo subukan, kapatid. Mahalaga ang kaluluwa. Alam mo yung isang kaluluwa na may lapit natin sa Panginoon. Sabi ng Biblia, laksa-laksang anghel ang nagpupuri sa kalangitan. Medyo nawala po yung salamin ko na dalawa. Medyo mataas po ito, nahilo ako. So kapatid, napapanahon man at hindi, dapat ipangaral po natin ang Ebanghelyo. Kaya sabi ko nga dito, pakinggan ninyo ito kapatid, kapag kinausap ka ng Espiritu Santo at may ipinapagawa sa iyo, huwag mo nang ipagpabukas. Amen. Halimbawa, si Felipe kasi kinausap siya ng Espiritu eh. Ang sabi ng Espiritu sa kanya, sabayan mo. Sabayan mo, Ana. Sinabayan niya. Alam niyo, naranasan na po ba natin yon? Ano po? Sabi niya, invite mo siya. Minsan yung iba, sabi niya, Lord, ikaw ba talaga? Nagsasalita ka ba talaga sa akin? Baka hindi ah. Minsan may conviction na sa atin, pero minsan nagiging matigas po yung puso po natin. Ulitin ko yung sinabi ko, okay. Kapag kinakausap ka ng Espiritu Santo at may ipinapagawa sa iyo, huwag mo nang ipagpabukas. So kasi yung pagkaka-English noon, yung nakalimutan ko yon. Yung procrastinate spirit, procrastination. Bukas na. Ang ibig sabihin nun, yung pwede mo nang gawin ngayon, huwag mo nang pagpabukas. Amen po. Kaya mong gawin ngayon, huwag nang bukas. Bakit bukas pa? Sabi nga ng salita ng ating pong Panginoon, ngayon ang oras ng kaligtasan. Amen po. Kasi ang pagkanta na, sabi ko nga sa kudigo ko, ang pagkanta na ay minsan nagiging dahilan ng pagkawala ng pagkakataon. Amen. Yung pagpapaliban po, pagkawala ng pagkakataon. Alam po ba ninyo, bakit natalo po si Christopher Columbus sa digmaan? Minsan binabanggit nila ito eh. Christopher Columbus is yung discover of America. Ano po? Yun ang nila eh. Christopher Columbus. Pero, siyempre may nabasa rin ako dyan. Anong nabasa mo bro? Si Amerigos Vespucci. Di ba?
Yun ang nabasa ko naman. He is siya po yung nag-discover. Pero anyway, hindi po yun. Ang sabi ko nga, hindi si Amerigo Vespucci si Christopher Columbus. Si Christopher Columbus po, siya po ay, ano po ito? Mandirigma ito. Alam po ba ninyo, natalo siya sa digmaan because doon sa pagka-delay. Yung pong nahuli, yung pong reinforcement, yung tutulong sa kanila, nahuli. Nandun. Dapat hindi po sila matalo. Dapat ang tao yan, hindi siya pupunta ng impyerno. Bakit? Kasi pinagpaliban mo. Hindi niya narinig. Sayang. Hindi ko naibahagi ang salita ng Panginoon. Sana kapatid, wag mangyari sa atin yung puntong ganoon. Habang may pagkakataon, share the word of God. Amen po. Kung ngayon, sabi ko nga, kung ngayon ka tinawag ng Diyos para maglingkod, amen. Minsan tinatawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Magpatawad, magsisi. Pero hindi na po bukas. Ngayon na. Hebrew chapter 3 verse 15, sabi po ng kanyang salita, kapag marinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Hindi ba ako mali dito? Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Don't harden your heart. Huwag matigasin ang puso mo. Hey, bahala sila sa kanilang mga kasi sila buntok. Bahala sila, sinabi ko na eh. Alam po ninyo, kung ang Panginoon wala lang pasensya, abay mapapahamak lahat tayo. Ano po? Pero alam niyo, katulad ng binanggit ko nung nakarang linggo, dahil, sabi niya, kaya niya hindi pa ginagawa, hindi pa niya pinapatupad yung gawain niyang pagliligtas, yung kanyang muling pagbabalik, kasi hindi niya ibig ng lahat ay mapahamak, kundi maligtas. Amen po. So, sabi ko digo, kapag may udyok ang Espiritu Santo o ang Espiritu ng Panginoon, huwag na nating pagpaliban. Agad tayong sumunod. Dahil ang pagsunod ay nagbubunga ng, napakaganda po nito, siyempre po, laging, kapag nandun yung pagsunod, laging nandyan po yung pagpapala. Amen. Huwag nating sabihin, bukas na lang. Baka wala ng bukas para sa isang taong iniisip po natin. Kaya ulitin ko lamang po sayang. Maintain natin. Niisip ko pa lang kahapon i-share ko sana sa kanya ang Word of God. Alam mo yon yung punto na ganun. Masakit po yun. Amen? Pagdating sa langit, pagdating mo sa langit, may sisigaw. Oy, kuya, daramdaman na abot yung boss. O kuya, ating parang impyerno, tayo mo sinabi ka na ako. Ito po yung masakit. Second to the last. Okay lang po ba kayo mga kapatid? Hello? Nandyan pa po ba tayo? Medyo parang nangihina na. Isang araw magpa-skyflex nga tayo para si kanila rin kapatid. Number 2, ang sabi natin dyan, magpatuloy hanggang wakas. Parang pamagat lang natin, magpatuloy hanggang wakas. Po. Sabi ko nga sa pagkaka-English ganito, continue until the end. Amen po. Until the end. Dapat magpatuloy po tayo. Bahagi na lang pong babasahin ko sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Bagamat nilagay ko dyan, okay lang po na sundan po ninyo. Yung bahagi na lang po sinabi ko dito, natapos ko na ang tungkulin na natili akong tapat sa pananampalataya. Amen. That is Apostle Paul. Ano po? Sa atin po, pwede rin ba natin sabihin ito? Pwede rin po ba natin sabihin sa Panginoon, natapos ko na ang takbuhing
takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. O tayo yung nagsasabi, ala pa akong gewa. Bukas ko palang gawan ang dapat kong gawin. Kapatid, ulit po, natin pagpabukas. Yung kaya natin gawin ngayon. Ang pagbabahagi ng kaligtasan ay hindi mabisang karera, kundi panghabang, sorry po, nagkamali ako sa pagkababasa sa aking kodigo. Hindi mabilisan, yan ang ibig po natin sabihin. Hindi mabilisan karera, kundi panghabang buhay na pagtakbo. Binanggit mo na naman yung pagtakbo, Pastor Doms. Mahirap yung tumakbo, hindi ko nga kayang tumakbo. Oo nga naman kung hindi mo kayang tumakbo, sabi nga, hindi maglakad ka. Amen po. Sa Biblia naman po, hindi ka naman pinipilit yung tumakbo ka eh. Sabi ko nga, sino kasi yung naglakad lang ay nakapunta sa langit? Sino kasi? Para nakalimutan na naman na ninyo. Si Enoch. Si Enoch po, hindi sa tumakbo. Naglakad lang kasama niya ang Panginoon at hindi na nakita sapagkat kasama na niya ang Panginoon. Naglakad lang yun. Kaya nga sa panampalataya, okay lang, tumakbo po tayo. Pero kung naglalakad ka lang, hindi masama. Kasi po, si Enoch, naglakad lang kasama ng Panginoon, nasa piling niya. Si Pablo, sa kabila ng pagkabilanggo, si Pablo, alam po natin na bilanggo, Pinaldo, nakaranas ng gutom, nakaranas ng pagod. Pero sa kabila nito, hindi siya tumigil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Hanggang sa huli po, si Kristo pa rin ang ipinapahayag niya. Ang ating Panginoong Jesucristo pa rin. Yung pong kanyang bukang bibig. At syempre po, hindi lamang siya. Marami po sa Biblia, makikita po natin. At maging po sa mga kwento, mga testimony, ang dami pong mga martir sa pananampalataya. Pero alam po ba ninyo, hindi tumigil ang mga taong ito. Hanggang, yung ang sinasabi ko, yung until the end, yung pong hanggang doon po sa last breath po nila, yung huling hininga po nila, ang Panginoon pa rin. Ang kanilang, yung pong namumutawi sa kanilang bibig, yung pong kanilang ipinapangaral. Katulad nga po ni Charlie Kurt, hanggang sa huli ng sandali ng kanyang buhay. Komedyante pala yun, si Charlie Chaplin. So, mga kapatid, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Amen po. Sa Galatia chapter 6 verse 9, ewan ko po na po ni Brother Jonathan dito. Kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon. Tayo'y mali yung pagkabasa ko. Kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti pagdating ng takdang panahon tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasama. Ang matindi, may po dito, may idiin lang natin. Yung pong salitang may conditional po siya. Conditional. Alin dyan, Pastor? Ayun mayroon salitang kung. Kung. Kung hindi ka nagpatuloy, huwag ka nang umasa. Pero kung, sabi po niya, hindi tayo nagsawa. Amen po. So, gusto pa natin na tayo po, kanina po, binasa po yung, ng ating MC. May corona, di po ba? May corona po. Na naghihintay sa mga hindi nagsawa. Last but not the least, kapatid, sabi po natin, hanggang marating ang bawat sulok ng mundo. Abay, makatindi ito. Ang lawak pala nitong mensahe ngayong umagang ito. Yung pangangaral po ng salita, yung pagdadala po ng panulo,
tapong kaligtasan, ano lang, hindi lang pang lokal, kumbaga, pang international, pang buong mundo. Sabi niya, hanggang marating ang bawat sulok ng mundo. Sabi nga natin sa pagkaka-English, until every corner of the world is reached. Ano po? Yung naabot natin. And actually po, ito na po yung binasa natin kanina, yung pinaka-teksto natin. Siyempre, pagka babasahin na po natin ito, medyo papalapit na tayo sa pagtatapos. Amen. And sabi po natin, Matthew chapter 24, verse 14, ano pong mababasa po natin dyan? Ang mabuting balita tungkol sa kaharian ay ipapahayag sa buong sanlibutan bilang patutuo sa lahat ng bansa. And then, ito po yung kapansin-pansin po at dapat wag seryosuhin po natin ito. At saka darating ang wakas. Minsan po, binabanggit po natin, ay, nagkakagulo ang Israel, kinukubkub. Ay, darating na ang Panginoon. Ay, grabe ba? Sunog, etc., etc. Darating ang gulo, daming rally, darating ng Panginoon. Hindi ko naman po sinasabing mali sila. Kasi isa yan sa mga palatandaan. Pero yung pinaka, po nito, pinaka sentro po nito, yung pinakahuli po nito, amen, yung sa katapos-tapusan, yung pong maipapahayag ang salita ng Panginoon, o ang salita ng Panginoon sa lahat ng sulok ng mundo. Kapag ka nangyari yan, kapatid, asahan po natin, datang na po yung Ginoo. Bro, Pastor Doms, sa inyong pong pagpapalagay, narating na ba ang salita ng ating pong Panginoon sa ang bawat sulok ng mundo? Narating na ba? Alam po ninyo, mga kapatid, kung sakali man po na hindi pa, pero alam po ninyo, ipinagpapalagay po natin sa panahon ngayon na mabilis na pong kumakalat ang salita ng ating Panginoon sa lahat ng sulok ng mundo. Kaya dahil nasabi natin ito, na mabilis nang naipapangarap, napaparating ang salita ng Panginoon sa lahat ng sulok ng buong mundo, pwede nating masabi na malapit na pong dumating ang ating pong Panginoon. Amen po. And the question of that is, are you ready? Tayo po ba ay nakahanda? Bakit naman po ninyo, Pastor, na mabilis na ipapakalat ang salita ng Panginoon sa iba't ibang sulok ng mundo? Because of social media. Amen po. Basta may cellphone ka, sabi ko nga, basta may YouTube, sabi ko nga yung pong faith AGPU ay makikita sa lahat ng sulok ng mundo. Basta may YouTube. Amen po. Bakit? Ginagawa ni Brother Jonathan. Di ba ninyo napapansin? Pwede mong panoorin. Actually po, sa Amerika ka, itong pangangaral natin na ito, alam po ba ninyo, nanonood? Ewan ko lang nanonood po Sister Janet. Sister Louie, Sister Louie, shout out, Sister Lou. Tignan natin yung punto na isipin po natin, actually US, daramdaman nakatamo. Live ba? Live yan. Kaya po hindi po imposible, malapit na pong darating ang Panginoon. Di ba? Ulitin ko po, ang misyon ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon ay hindi po pang-lokal lang dapat. Ay okay na dito sa baryo namin. Hindi po, dapat po, sabi nga, pang buong mundo. Hindi nagtatapos ang ating tungkulin hanggang hindi naririnig ng lahat ang Ebanghelyo. Amen. Ang pagbabalik ni Kristo ay nakaangkla sa pagsasakatuparan ng misyon. Ano po? Kaya po, ito ngayon.
Gusto ba ninyong mapabilis ang pagdating ng ating pong Panginoon? Well, makibahagi po tayo, kapatid, sa pagpapayag ng salita ng Panginoon. O pag-uulit lamang po ito, ang unang iglesia sa gawa nagsimula sa Jerusalem. Pero hindi sila tumigil hanggang makarating sa Judea. Alam po ninyo, yung Acts chapter 1, verse 8, di ba? Nagsimula po sa Jerusalem, ano po, sa Judea, ano po, yung pangangaral. Pero lumaganap ito hanggang Samaria, Judea, Samaria, at sa mga dulo hanggang sa sulok ng daigdig, hanapin po. Sa bawat henerasyon, ipinasa ng mga mananampalataya noong mga unang panahon, ano po, ang ebanghelyo hanggang, praise the Lord po, dumating sa ating pong kapanahunan. At salamat. Sabi ko nga, hindi po tayo naging matigas. Amen. Nung mayroong nangaral sa atin, tinanggap natin ang ebanghelyo at nalaman natin ang kaligtasan. Amen po. At kapatid, ito yung hamon. Huwag mong suluhin. Amen po. Huwag nating suluhin ang tawag nito, the good news. Sabi ng 4 na kitungin, mapaparusahan tayo. Amen po. So share. Sabi ko nga, tayo ang susunod na henerasyon ng mga tagapagdala ng ebanghelyo. Ang misyon ay hindi lang sa ibang bansa, kundi kahit, ito po yung ang misyon hindi lamang sa ibang bansa, kundi pati po sa ating pong una na po, sa ating baryo, sa ating pong pamilya. I-share natin ang ebanghelyo. Sabi ko nga, paulit-ulit na lang po, huwag kayong magsawa sa ating mga kaibigan, kamag-anak. Ang sarap kaya na nakakilala sa Panginoon. Hindi pa rin napapansin. Ang sarap po, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Ito, ang sarap. Magtanong po ako, para po sa mga individual na nandito ngayon, ilan ang kapatid mo? Kami po, kami magkakapatid lang kami kasi? 8 kami, 2 na yung namatay. Ano po? Di 7 na lang kami. 7 sila. 7 kami magkakapatid. Siyempre, nandito ko yung 6 na sa probinsya. Pero alam po ninyo, salamat sa Panginoon. Ano po? Bagamat wala sila. Ayan nandyan kayo ng mga kapatid ko. Anak kayong karakal. Amen po. Amen. Kaya kung ikaw ngayon kapatid, nag-iisa ka, huwag kang malungkot. Ayan ang dami pong mga kapatid. Amen. Pwede mong sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Ayan kapatid. Yan ang kapatid natin. Pastor, hindi po. Totoo po ito, kapatid. Napakasarap po ng naglilingkod sa Panginoon. Sana po gawin natin kayamanan ito. Ito nga, alam po ninyo, sabi ko nga dito, para kang yung pagiging Kristiyano, mula po sa sahig, tungo sa kama. Nandito tayo sa kama. Ang sarap. Sarap po na nakakilala sa Panginoon. Sana po wag na tayong babalik sa sahig. Amen po. Pero wag na tayo. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Kapatid, dito po ako magwawakas. Dito po tayo magtatapos. Sabi ko, siyempre, mangkonsensya ulit ako. Hindi sapat na alam mo ang lunas. Amen. Topic nung linggo, hindi sapat na alam mo ang kaligtasan o ang lunas. Hindi rin sapat na dala mo lang ito. Noong nakaraang linggo, di ba? Dapat ipasa mo hanggang wakas. Amen po? Dapat ipasa mo. Ipasa mo, kapatid. Napakasarap po. Kasarap. Sabi ko nga, hanggang sa huling hininga, last breath, hanggang sa huling kaluluwa. Ano po? Pwede nating bahaginan. Hanggang sa dumating ang Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga, kung tigil
titigil ka sa gitna ng laban. Kung titigil tayo ngayon, ano po? Paano maabot ang dulo? Di ba? Ano natin maabot ang dulo? Share the word of God. Share the word of God. Ito po yung aking panawagan. Huwag kang magiging Kristiyanong pang-umpisa lang. Kristiyano na ako. Hindi ngayon lang. Dapat panghabang panahon. Sabi nga, panghabang may buhay. Tapusin mo ang takbuhin. Ibigay mo ang lahat kay Kristo. At dalhin mo ang Ebanghelyo hanggang sa huling hininga. Amen po. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. And let's feel the presence of the Holy Spirit. Ayaw kong palagpasin ang pagkakataong ito. Nandito po si Apong Boy. Ano po? Okay lang po ba yung mga naging bago po sa atin na hindi pa po naipapanalangin doon po sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon? Okay lang po ba sa pangunguna po ni Brother Vic, okay lang po ba samahan po ninyo si Apong Boy dito po sa harap? Ikayo pong adwa. At saka kung sino pa, ipapanalangin po kayo ng panalangin pagtanggap sa Panginoon. Amen. Oh God. At saka yung mga kapatid po na parang nag-aalangan pa, ano po, sa kanyang kaligtasan sa Panginoon. Parang hindi ako sure. Ipapanalangin kita sa oras na ito. Salamat po. Salamat po. Oh God. Praise Jesus. Okay lamang po. Dito kayo po. Dito kayo po. Pagitna kayo po. Pagitna kayo po. Sister, kayo po. Dito po kayo. Sige, ganyan po. Yan, yan. Salamat po sa Panginoon. Naniniwala po ako, Apong Boy, Sister, na hindi aksidente itong pagkakataong ito na pinagkalob ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? Baka mayroon pa po. Baka mayroon pa. Huwag kang mahiya, kapatid. Nag-aalangan ka sa kaligtasan mo. Dito ka, kapatid. Dito ka. Dito ka, kapatid. Nag-aalangan ka. Wala na. Yung asawa po ni Brother Ronald, kapatid, kayo mga dua. Kayo mga dua, kapatid. Kini kayo. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. Oh, God, hallelujah. Ito po, itong mga kapatid natin na ito, inanyayahan po ni Brother Ronald o Richard? Si Brother Ronald. Ito po yung kanyang asawa po. Inanyayahan niya yung kanyang asawa. At ito ngayon kasama natin. 3 linggo na po na sumasamba. Pwede bang malakpan natin ang Panginoon? First time po ni Apong Boy. Saka po ni Sister. Medyo matagal-tagal na rin po. Pero ito, inanyayahan po ni Sister po natin. Ano po? So, kapatid, ayaw kong palagpasin ang oras na ito na hindi natin natatanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Hallelujah, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay sa kanila. At mga kapatid, kayo po na nandito sa harapan, sundan po ninyo ako sa maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, sige po, ulitin po natin at gawin po natin ito na mas malinaw sa ating pong mga bibig. Panginoong Hesus, sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan at isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming pong salamat. Sa oras na ito ay kabilang na ako sa iyong pamilya. Walang pagdududa, walang pag-aalangan.
sa iyong muling pagbabalik, makakasama ko sa iyong kaharian. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, itinataas ko ang aking kamay sa mga kapatid na ngayon ay tinanggap kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. I pray bilang lingkod mo, bless them. Panginoon, ito pong bagong takbo o lakad ng kanilang mga buhay. Samahan po ninyo sila, Panginoon. Gabayan mo po sila, Panginoon. Katulad ng napag-aralan po namin, magpatuloy po sila sa paglilingkod sa iyo mula sa araw na ito, Panginoon. Lord, iba na sila. Ikaw ay kabilang sila sa iyong pamilya. That's why, God, sa oras na ito, nanalangin ako. Bless them, ingatan mo po sila, i-guide mo po sila sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at patuloy ang kanilang mga buhay, Panginoon, maging kapuri-puri sa iyo, Panginoon. At katulad ng hamon kanina, hayaan mo, Panginoon, na ngayon nalaman nila ang kaligtasan, Panginoon. Lord, ibahagi nila ito, ipag-anyaya rin nila ito sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat, Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. God bless po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless po. 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 Sister, God bless po. God bless po. Welcome to the family. Sister, God bless po. God bless. Praise God. Pansamantala po, tinatawagan ko na po ang ating MC para po sa ating pong prayer. Para sa ating offering po, ang sabi po, offering isn't just about giving our material things. It's about surrendering what we value to honor the Lord, our provider. So ang pagkakaloob po ay hindi lamang paghahandog ng material na bagay. Ito ay ang pagsuko at pagtiwala sa ating Panginoon na siyang ating tagapagpala. Amen po? Offering is an act of worship. Ang pagkakaloob po ay isang gawain ng pagsamba. Manalangin po tayo. Panginoon, patuloy na ikaw po ay aming kinikilala bilang tagapagbigay, tagapagkaloob po ng lahat ng bagay, ng lahat ng aming pangangailangan. Ang lahat ng pagpapala ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw-araw na iyong biyaya sa aming mga buhay. At bilang pasasalamat, Panginoon, amin pong ibinabalik ang mga ito sa pamamagitan ng aming offering. Iyo pong pagpalain ang bawat offering na malilikom sa umagang ito, Lord. Nawa po, Panginoon, maging sapat po ito sa lahat ng pangangailangan ng aming simbahan, ng iyong kaharian sa dako rito, Panginoon. We thank you, Lord. Patuloy po namin dinadalangin ang bawat trabaho, negosyo, lahat ng sources of income po ng bawat isa. At sa aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, Panginoon, dalangin namin na ang iyong proteksyon, ang iyong pagpapala, ang iyong kapayapaan, ang siyang manatili sa buhay ng bawat isa. Itong aming dalangin, sa iyo lamang ang aming papuri, ang aming pagsamba. In Jesus' name, Amen. Thank you po sa prayer ng ating pong mga offering. Hallelujah. Habang kinukuha po yung ating mga offering, tutugtog po yata yung mga kapatid. Ating pong announcement. Sige po, sige po. Good morning po. Then pong WM, ang pong Young Adult WM, pwede po malakwan po sagli at itapong meeting about fellowship po keng sectional tam pong fellowship maganap ya po keng Central Angeles. Malakwan tam pong bagya, sagli mo, WM, ang pong Young Adult WM. Thank you. Amen. Praise God po. Siyempre po, WM at saka yung adult, kababainan po yan. Ano po. Praise God. So,
So, yun po. Salamat po. So, siyempre, announcement po, malapit na po yung anniversary po natin. So, pag-pray po natin lagi yan. Saka yung pong atin pong, tawag nito, prayer meeting this coming Friday, dalan po natin ang gawain ng ating Panginoon. At muli po, nagpapasalamat po ako sa presensya ng bawat isa. Siguro po, maikli lang po ito. Maaaring iniisip po ninyo, parang yung ginagawa ninyo, Pastor, ay parang medyo may konti yatang pagkakaiba ngayon. Opo, totoo po ito. Sapagkat iniisip ko po, kailan pa tayo gagawa? Kailan tayo dadami? No? Kung hindi tayo kikilos, tandaan po natin ito, mananatili po tayo na ganyan. Kaya salamat po. Maaring iniisip po natin na pressure yata, Pastor. Hindi po, umakbang lang po tayo. So what? Basta subukan lang po natin. Huwag naman po tayo mahiya na, parang hindi ko yata nagagawa yung binabangin ni Pastor. Bakit ka naman mahiya? At least nag-effort ka. Kung may ginawa ka, umakbang ka lang. Sinubukan mo eh. Kung hindi di pupunta tayo sa iba. Diba? Kung mawala tayo mabingwit dito sa isang lugar na ito, kumbaga sa pangingisda, di subukan natin sa kapila. Darating din ang panahon, no? I-bless tayo ng Panginoon ng meron tayong madadala sa kanyang paanan. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Ba yung matindi? Ibig mong sabihin po niyan, talagang serious na rin po tayo. Hindi ko nang sinasabi na hindi tayo serious. Pero ang ibig kong sabihin talagang nandun po yung ating pong kumbaga, sige nga, yung mga ganon. Amen. So, God bless po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Tanggapin po natin ang basbas ng ating pong Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa matagumpay na gawain ngayong umagang ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mga kapatid na idinagdag po ninyo sa pamilya. Lord, salamat po at nananalangin po kami na patuloy po ninyo kaming gamitin sa iyong layunin, Panginoon. Salamat ng madami. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God in the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayong lahat ng ating pong Panginoon. Atin po palang meeting ng mga kababayan natin. Okay.